So bakit mas pinili kong manirahan dito sa ibang bansa, dito sa Finland? So marami kasing reason guys, maraming dahilan kung bakit na nakapag-decide kami na dito na lang mag for good sa Finland. So dati kasi guys nung nasa Pilipinas pa ako, so ang bala ko lang nun magtrabaho dito ng 3 to 5 years. Tapos mag-ipon lang. Tapos kapag makapag-ipon na, makapagpatayo ng sariling bahay, may lupa, uuwi na sa Pilipinas. So yun guys, nung nandito na ako, dumating kasi ako dito guys, 2018. So nung pagkadating ko rito, 1 year pa lang guys, may naipon na kaming konti. So bumili kami ng lupa, nagpatayo kami kaagad ng bahay, pero hindi kaagad natapos yun. Bali inunti-unti namin hanggang sa matapos. So hanggang sa nabuo na yung bahay, tapos na. So ang iniisip ko noon magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Kasi nga ang nasa isip ko talaga ay uuwi sa Pilipinas, kasi doon talaga kami manirahan. So ang ginawa lang namin dito ay magtrabaho at mag-ipon para makaano kami ng negosyo, kasi yun ang balak namin. At syempre yun nga, magkaroon na rin ng sariling bahay, kasi wala kaming sariling bahay doon sa Pilipinas. So nangungupahan lang kami. So hanggang sa nagkaroon na kami ng lupa at bahay, so yun, negosyo na naman ang iniisip ko. So yun nga, nagtayo ako ng negosyo, pero hindi ako yung nagmamanage, kasi nga ayaw kong umuwi. Kasi ang iniisip ko, baka pag nalugi yung negosyo tapos umuwi na ako, so babalik na naman ako sa umpisa. So ang ginawa ko ay ang pinag-manage ko ng business ko doon sa Pilipinas ay yung mother ko. Tapos yun, sa umpisa maganda naman yung business, pero yun nga, doon tayo nagkakaproblema sa mga tauhan, kasi nga wala tayo. So yung mama ko naman ay hindi naman siya palagi doon sa pinatayo namin na business, kasi nga busy din, kasi meron din akong panganay na anak na naiwan pa doon. So siya pa yung nag-aalaga, yung mama ko. So kaya yung business namin ay napupuntahan lang kapag gabi, so kukunin yung kita, ganun. So hanggang sa hindi maganda yung mga yung mga tao na nakuha namin, so nalugi kami. Ayun. So nung nalugi, siyempre wala na. So ang iniisip ko na kung uuwi pa ba talaga sa Pilipinas. So doon ko na napagtanto na mahirap sa Pilipinas, lalo na tumaas yung mga bilihin. So napaisip ako na paano kaya kung dito na lang kaya kami mag for good, kasi nga maganda naman ang buhay namin dito. So hindi naman kami yumaman dito, pero sa tingin ko kasi, lalo na sa mga anak ko, mabibigyan ko ng magandang buhay kapag nandito kami. Kasi kapag uwi kami sa Pilipinas, sa tingin ko pag walang business, magtatrabaho lang, so mahirap. Ako naman ay hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. So mahirap talaga doon sa Pilipinas kung magtatrabaho ka lang, so wala kang sariling negosyo. So yun din ang iniisip ko dati, na uwi kung magnegosyo, paano kung pumalpak yung negosyo? Pabalik na naman kami sa umpisa. So ngayon, mas pinili ko na lang na dito na lang kami manirahan sa Finland. Kasi nga dito sa Finland, kapag may trabaho ka lang ay hindi mo talaga maramdaman yung sobrang hirap dito. Kasi kapag may trabaho ka lang dito, magaan yung buhay. So kaya mo bilhin ang lahat ng pagkain, lahat ng mga basic na kailangan mo, pagkain, damit, nabibili mo kahit anong gusto mong pagkain. Pero sa Pilipinas kasi, kapag normal ka lang na
empleyado sa isang kumpanya, wala ka namang mataas na posisyon, so ang sahod mo lang ay nasa minimum lang. So yung minimum kasi sa atin na sahod, kulang na kulang. Kasi nga dahil sa mahal na bilihin. So hindi kasi yung sa atin kasi sa Pilipinas, no, yung pasahod kasi sa atin hindi nagmamatch doon sa bilihin. Kaya nga nahihirapan yung mga tao dyan sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino, hirap na hirap tayo kung paano natin pagkasyahin yung pera na kinikita natin sa bawat araw. Kasi nga hindi match yung sahod sa mga bilihin. Dito kasi sa Finland, no, kahit sabihin natin na mahal ang mga bilihin dito, pero ang masasabi ko, hindi naman talaga siya masyadong mahal kung iisipin mo. Kasi nagmamatch yung sahod mo at saka bilihin. So halimbawa na lang dito, yung isang araw mo na sahod, hindi mo yan mauubos sa pagkain. Yung isang araw mo na sahod dito, kaya mong kainin yan ng isang linggo. Pero dyan sa Pilipinas, yung isang araw mo na sahod, kukulangin pa lalo at maraming anak mo, kulang na kulang sa isang araw. Halimbawa na lang 500 yung sahod mo sa isang araw. Tapos may 2 or 3 anak ka, tapos nag-aaral pa. Ang hirap niyan pagkasyahin. Kasi nga, pagkain, hindi lang naman pagkain ang iniisip mo. Baon pa ng mga anak mo. Yung mga gamit ng mga anak mo, may bayad ka pa sa tubig, sa kuryente. So ang hirap talaga pagkasyahin yung ganong sahod. Pero dito sa Finland kasi guys, hindi naman sa sinasabi ko na sobrang laki ng sahod dito. Sakto lang yung sahod. Hindi ka mamomroblema kung saan ka kukuha ng pera, pambili ng bigas, pambili ng pagkain, pambayad mo ng kuryente, pambayad mo ng tubig, pambayad sa bahay mo. Kasi nga, basta may trabaho ka lang dito, kasya o may sobra pa yung kita mo. Hindi yan mauubos. Depende yan sa kung paano mo siya gagamitin. So kami nga dito sa Finland, no, may sinusuportahan kami. Siyempre sa side ko, mother ko, pinapadalhan ko buwan-buwan. So wala talagang tigil yan. Walang rason na hindi ko mapadalhan bawat buwan. So meron talaga. So siyempre, doon naman sa biyanan ko, meron din, pinapadalhan din namin. Tsaka yung lula naman ng sa misis ko kasi matanda na rin. So binibigyan din namin. So buwan-buwan. Doon pa lang may extra na kaming naipadala, nakapag-share pa kami. Paano kung nasa Pilipinas kami? Magagawa kaya namin yun na makapagbigay? So hindi. Kaya nga napag-isip-isip ko na siguro dito na lang talaga kahit malayo kami sa pamilya namin. So pero pinipilit naman namin na makapagbakasyon kami. Pero yun nga lang, hindi po kami taon-taon na makapagbakasyon sa Pilipinas kasi nga kailangan mag-ipon din. Kasi hindi naman pamasahe lang ang iipunin mo. Siyempre, alam naman natin na pagdating mo sa Pilipinas, ang ini-expect kasi ng karamihan doon sa atin, marami tayong pera kahit hindi naman. So, siyempre, para hindi tayo masabihan ng masama, kailangan naman talaga gumastos tayo kahit papaano. So, kami, nakaka-uwi kami sa Pilipinas every 3 years. Pero at least, kahit matagal, pero nakaka-uwi kami. So, yun guys. Kaya nga, dito na kami manirahan. So, at siyempre, no, kahit papaano, meron naman kaming naipon kunti. So sa sunod na video natin dito, so i-share ko pa sa inyo yung mga naipundar namin dito kahit maliit lang para yung mga yung mga kababayan ko diyan na nasa Pilipinas baka makapag-isip-isip kayo, no, na pumunta rin ibang bansa kasi nga sa hirap ngayon ng buhay sa Pilipinas, no. So kailangan natin na maghanap talaga ng paraan kung may paraan na makapunta sa ibang bansa na malaman natin na maganda yung pasahod. Sige, sunggaban na natin. Kasi nga kung nandiyan lang tayo sa Pilipinas tapos mahirap pa rin, bakit pa tayo mag-stay? So kung kinakailangan, maghanap tayo ng paraan. Saka sa mga kababayan ko dito na nandito na sa Pilipinas, nandito na sa Finland, no. So
mag-isip-isip kayo kung mag for good na ba kayo dito o uwi pa sa Pilipinas. Kasi nga nung una no, marami akong mga Pilipino na kilala na rin dito, so ang gusto nila uuwi silang Pilipinas. Pero nung nagkausap-usap kami at nung katagalan nagbago yung isip, so ayun, kinuha na nila yung mga pamilya nila. So siyempre yung iba nauna kasi yung asawa or yung asawang lalaki or di kaya yung babae. So yun, unti-unti na nilang kinukuha yung mga pamilya nila kasi siguro na-realize nila na mas maganda talaga dito sa Finland. Kahit hindi ka naman yung mayaman dito kasi hindi nakakayaman yung sahod, pero at least no, hindi tayo mai-stress at madidepress sa problema.